Blessed morning to all brothers and sisters in Christ. At tayo po ay manalangin sa umagang ito. Panginoong Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyo sa panahon at pagkakataon na patuloy pong ipinagpapala sa MBC upang kami po ay patuloy na magkaroon ng online worship service sa umagang ito. At patuloy kaming magkaroon ng fellowship sa iyo, Panginoong Diyos, at ganoon din sa aming MBC members na malayo at patuloy na naming makapiling sa aming fellowship ngayong umaga. At muli, Panginoon, maraming salamat sa panahon at pagkakataon na patuloy niyong ipinagpapala sa amin sa MBC. Muli, sa ngalan ni Jesus, ang aming pasasalamat at pananalig. Amen. Amen. At idulog din po natin sa panalangin ang prayer focus na ating pong idadalangin sa umagang ito. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin sa pagtalaga kay Pastor Greg Pereras upang maging speaker namin sa online service worship ngayong umaga. Bigyan mo po siya, Panginoong Diyos, ng kalakasan at kalusugan as well as his wife and children, Panginoong Diyos, at protektahan mo po siya sa laban sa COVID-19 and Delta variant, ganon din sa kanyang pamilya. Dalangin namin na patuloy po siyang pagpalain ng kanilang mga basic needs na kailangan sa araw-araw at ganon din po sa financial provision. Patuloy po niya ipagpala sa kanya, sa kanyang pamilya, para sa kanilang financial na pangangailangan, Panginoong Diyos. At ganon din, Panginoong Diyos, bigyan mo po siya ng insight in your God's direction, Panginoon, para sa kanyang ministry. At ganoon din, pag-pray din po natin sa ating panalangin ang Flores family. Panginoon, pinagpe-pray po namin sa iyo ang kapakanan, kalakasan at kalusugan ni Leonida Flores at Diane Flores, Panginoon, para sa kanilang kalusugan. Patuloy mo po silang protektahan laban sa COVID-19 and Delta variant, Panginoong Diyos, sa labas at loob ng kanilang tahanan. Bigyan mo po sila, Panginoong Diyos, ng kanilang basic need na pangangailangan, lalo na po sa financial provision para sa kanilang financial na pangangailangan. At ganoon din, Panginoon, pinagpe-pray din namin sa iyo si Bondi Garcia na patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan at kalusugan, ganoon din sa kanyang pamilya. Patuloy mo pong ipagpala ang kanilang pangangailangan on basic needs para sa kanyang pamilya, at ganoon din po financial provision para sa kanyang pamilya na nangangailangan ng financial na pangangailangan, Panginoong Diyos. At ganoon din, pinagpe-pray din namin sa iyo ang inyo pong iglesia, ang Metropolitan Baptist Church, upang patatagin niyo po, Panginoon, ang inyo pong iglesia. At dalangin namin na pagkalooban mo po kami ng full-time pastor, Panginoon Diyos, na mangunguna sa amin, sa aming spiritual growth
and sa aming spiritual life, isang pastor na mangunguna, Panginoong Diyos, sa paggawa at pagganap sa mga church activities ng MBC. At ganun din, Panginoong Diyos, pinalalangin din namin sa iyo ang MBC Core and Ministry Heads, Panginoon, na patuloy na nag-e-exert ng kanilang commitment upang maisagawa, Panginoong Diyos, ang online service worship na ito, alang-alang sa mga kapatid din namin na nasa malalayong lugar, upang kami po at sila ay magkaroon ng fellowship sa inyo pong iglesia. At ganun din, Panginoon, dalangin din namin ang pagbabalik, Panginoon, ng different kinds of church activities and ministries ng inyong pong iglesia, tulad ng pagbabalik na magkaroon ng Bible study, visiting sa aming mga kapatid, at ganun din lalo na sa pagkakaroon ng prayer meeting. At alam po namin na pagpapalain mo po ito ang ganitong mga gawain, Panginoong Diyos. At muli, dalangin din namin sa iyo ang pinapangarap at tinadalangin namin na magkaroon na ng face-to-face worship service ang inyong pong iglesia, Panginoong Diyos. At alam po namin na ito po ay magkakaroon ng katuparan dahil kayo po ay ay tumupad ng inyong pangako na magkaroon kami ng online service, Panginoong Diyos. Isang pangako po na inyo pong itinupad paalang-alang sa inyong pong iglesia. At ganun din po, Panginoong Diyos, inaasahan din po namin na magkakaroon ng katuparan ng pangako mong ito sa inyong iglesia, na magkaroon kami ng face-to-face worship service sa hinaharap. At ganun din, pinagpipray din namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang MBC members na to continue trusting and believing in you, Panginoong Diyos, sa panahong ito ng uncertainties, na kailangan po nila ng inyong pong presence para ma-uplift, Panginoong Diyos, ang kanilang pananalig, ang kanilang pag-asa, Panginoong Diyos. Keep them, Panginoong Diyos, in your care. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga panalangin sa iyo, Panginoong Diyos. At ganun din po, idinadalangin namin sa iyo ang mga kapatid namin na may dinaramdam na iba't ibang karamdaman, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na pagkalooban mo sila ng complete healing para sa kanilang iba't ibang karamdaman. At alam po namin na ang iyong kamay, Panginoong Diyos, ay extend po ninyo para sa kanilang complete healing ng kanilang mga karamdaman. At ganun din, dulutan mo rin po sila ng inyong pong care upang ang kanilang spiritual growth ay tumingkad, at ganun din po ang kanilang maturity ay maabot, Panginoon Diyos, ng kanilang pamumuhay in Christian living, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa katugunan ng iyong panalangin. At ganun din po, muli naming idinadalangin ang MBC members na lost ng kanilang job dahil sa pandemic na ito. At dalangin namin, Panginoong Diyos, na ibuksan muli
Panginoon Diyos, para sa kanila ang oportunidad na magkaroon ng hanap buhay, para magkaroon sila ng earnings na matugunan nila ang pangangailangan nila sa araw-araw at financially. At ganun din po, Panginoon Diyos, panalangin namin ang financial provision para sa kanila pangangailangan. At muli, Panginoon Diyos, ang idinudulog po namin muli sa iyo, Panginoon, ang mga MBC members na mga OFWs. At panalangin namin, pagpalain mo sila ng kalakasan at kalusugan, si Chris Alparas, Panginoon Diyos, sa bansa niyang kanyang kinaroroonan ngayon, at na malayo sa kanyang pamilya. Bigyan mo po siya ng proteksyon, Panginoon Diyos, sa kanyang kinaroroonang bansa. At ganun din, dalangin po namin ang protection po ninyo sa kanya laban sa COVID-19 at Delta variant, Panginoon, sa kanya sa labas at loob ng kanyang pamayanan doon. At muli, Panginoon, bigyan mo siya ng wisdom to manage his earnings wisely. At ganoon din, idinadalangin din namin sa iyo si John Roy Astudillo. Patuloy mo po siyang pangalagaan sa bansang kanyang kinaroroonan, Panginoong Diyos. Bigyan mo po siya ng kalakasan at kalusugan, at protektahan mo rin po siya, Panginoong Diyos, laban sa COVID-19 and Delta variant, Panginoon, sa labas at loob ng kanyang pamayanan doon. At ganun din, Panginoong Diyos, dalangin din namin sa iyo na bigyan mo siya ng wisdom to manage his earnings wisely. At muli, Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na aming pong naidalangin at naidulog sa iyo ang mga panalangin ng aming mga kapatid na nananalangin ng inyo pong pagpapala. At muli, Panginoon, sa panahon at pagpapala na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin at sa iyong iglesia at sa bawat miyembro po nito, kami po'y muli nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagtangkilik, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-aruga sa aming lahat at sa pagkakaroon ng aming fellowship with you. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Panalangin namin ito sa ngalan ni Jesus, na aming tagapagligtas, ang aming pananalig. Amen. Amen. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, kindness of a Savior. Salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as I find me, all my fears
save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Sing, He can move mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move a mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I wherever you go to tease and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Ngayon naman po, kunin natin ang ating mga Biblia at samahan niyo po ako sa pagbasa sa ating mga Bible reference sa araw na ito. Ang una po ay matatagpuan sa Romans chapter 4 verses 20 and 21. Verse 20. Yet he did not waver to unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Verse 21. Being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Ang pangalawa po ay matatagpuan sa Hebrews chapter 10 verse 23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. And the last one is 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Purihin po ang pagkabasa natin sa salita ng Diyos. Good morning everyone! Kamusta na po kayong lahat mga kapatid kay Kristo sa Metro? Nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan, payapa ang puso at patuloy na nananangan sa kapangyarihan ng Diyos. A blessed Sunday morning to all Embassy brethren. Mula po sa tema nating Standing Strong Through the Storm, napapanahon at nakakahamon, humugot po ako ng isang titulo na pinamagatan kong Standing on the Promises of God. A hymn song. Nais ko pong ibahagi sa bawat isa halaw mula sa mga salita ng Diyos. Una po sa lahat, nais kong sabihin that the promises of God secure us to stand strong through the storms in life. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng seguridad na makatayo tayo ng matibay sa anumang bagyo o pagsubok ng buhay. Ang tanong po, how can we become strong in the midst of storm? Three things. By standing on the promises of God in every situation in life. Second, standing on the promises of God in whatever involvement you are in, whether in the ministry, the family. Thirdly, standing on the promises of God in upholding your position in Christ. Isa-isahin po natin. But before that, we have to pray. Dear Heavenly Father, be with us. Speak to us, and through the power of the Holy Spirit, reveal yourself to each one of us. In Jesus' name, Amen.
Standing on the promises of God in every situation in life. In Romans chapter 4, verse 20 to 21, I would like to read this verse to you. Romans 4, 20 to 21. Hindi sila nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Wow! And in so many verses in Romans, dito pinapakita ang isang hamon sa ating lahat. Maninindigan tayo, una po, sa mga pangako ng Diyos sa anumang sitwasyon na meron tayo sa buhay. First and foremost, tayong lahat ay nasa gitna ng storm. Magandang tignan din po yung kwento na kung saan kasama ng Panginoon ang mga disipulo, lumulan sila sa bangka na kung saan tatawid sila sa kabilang ibayo. May account po sa Matthew, sa Luke, and Mark na kung saan iba't iba ang kapahayagan o reaksyon ng mga disciples at mismo din ang Panginoon ay naroon. Now, sa ating panahon ngayon, we categorize as storms and so many things katulad ng problema or mga issues excuse me, argument or mga argumento sa lahat na lang ng panahon, yung parenting decisions, balancing home and work life, getting the family organized, lack of proper communication, or getting the family into a better position, or ang sa iba ay sa member o kamembro ng church na i-stress out tayo sa kanila. Meron kasi tayo mga dividing views, no? Hindi lang yon. And somehow the members and the leaders of the church, merong storm, merong hindi pagkakaintindihan. Meron din siguro na sinasabi tayo ay magkakalayo sa isa't isa ngayon kaya nagkakaproblema tayo, and so many things in life, no? Ang iba, ang storm nila ay wala silang maisaing, wala silang makain, wala silang ang bayad ng kuryente, iba't iba. But obviously ang ating bansa ay nasa gitna ng matinding bagyo. Hindi lamang kumbaga sa ating bansa, kundi sa buong mundo. At ang bawat Kristiyano ay hindi exempted dito. Lahat tayo ay kasali. Sa ating pong bansa, siguro sa isang taon, excuse me po, ay bumibilang tayo ng 19 mahigit pataas na bagyo na nararanasan sa bawat taon. Just this time, may 3 tila bagyo o LPA na namamataan ang ating pag-asa. Now, ang bagyo sa buhay ay tila baga dumarating na lang minsan ng biglaan or minsan ay napapansin natin katulad sa pag-asa na mamataan nila. But sa buhay natin, pero nature nating mga tao, even mga Kristiyano marahil, na sana laging mabuti at maayos na lang ang takbo ng buhay. Kung may darating man na problema, konti na lang. Or magaan na lang yung kayang-kaya nating solusyonan. Hindi po ba? Kakaiba ang pananaw nating ito sa kung paanong sinagot ni Job, the Old Testament prop, or si Job, nang ang mismong asawa niya, dahil sinabihan siya ng asawa niya na ganito, pagkatapos nilang maranasan ng storm ng buhay, alam natin na
nagkamatayan yung kanyang mga anak. No? Now, ito ang sinabi ng kanyang asawa sa kanya. Mananatili ka pa bang matuwid? Excuse me po. Ang pagiging isang lingkod ng Diyos ay isang pagiging matuwid. Righteous. Kaya't kung sa ating panahon ngayon, ikaw ay makararanas ng isang matinding pagsubok, ay tila natural na lamang ito. Katulad ni Job, ng pamilya ni Job. Now, let us see what the first disciples response when they encountered such literal storm habang kasama nila ang Panginoon. No? Nung lumulubog na at tila napalakas ng hangin, pumapalo sa kanilang kinalulunan ng barko o bangka rather. Ito po yung mga response. In Matthew, ang sabi ng mga disciples sa Matthew account, in Matthew 8:25, Panginoon, iligtas nyo kami, mamamatay kami. Ang sabi ng mga disciples. In sa Mark, tanong konti sa Luke, sabi dito, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Ang sabi doon. Now, in Luke, ito ang magandang, let's hear this one. Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo. Now, mula dun sa tatlong account na yun, mapapansin natin kay Matthew and Mark na tila baga sa kanilang iniisip ay yung sarili lang nila ang malulunod. Mamamatay kami. Now, maganda ring isip yun na siguro hindi mamamatay si Jesus kasi Diyos siya o Panginoon siya, makapangyarihan siya. But at sa unang glance, sa unang pagtingin, parang yung mga sarili lang nila ang iniisip, inaalala nila. Now in Luke, ito po ang sinabi, Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo. Now this time makikita natin na kasama si Luke doon sa kwento, kasi sinama ni Luke sa kwento na naandon kasama na mapapahamak kung sakali si Jesus na natutulog during the time. Now, sa unang tingin ay tila walang kasamang Jesus ang mga disipulo sa gitna ng kanilang paglalakbay. It seems that what is happening to them wasn't Jesus' concern. Kasi nga naman natutulog si Jesus na mga panahon, sila'y binabagyo, sinasalpok ng mga alon at malalakas na hangin ng kanilang bangka. Ganito rin kaya ang iniisip ng asawa ni Job nung sabihan siya nito ng mananatili ka bang tapat o matuwid? Kung sa pakiramdam ng asawa ni Job ay tila unaware ang Diyos sa nangyari sa pamilya nila, at itong mga disipulo ay nasisiraan na ng loob dahil sa papalubog nilang sinasakyan. Ano sa palagay ninyo, kayo, tayo, sinong mga nananalig kay Kristo? Iisipin ba nating wala ang Diyos sa mga storm ng buhay natin? Parang walang ginagawa ang Diyos. Nang tanong, paano tayo tumutugon, nagre-react kapag may sitwasyon na tila mapapahamak ka o nasa isang problema na tila wala ka nang magagawa tulad ng mga disipulo? Sinusubok ang ating pananampalataya sa tuwing dumarating ang pagsubok. Kalamidad, kakulangan, kakapusan, kasasakitan, at lalo't higit ngayong panahon ng pandemya. Hindi lamang ibang bayan, kundi ang ating syudad, ang ating mismong simbahan, ang ating samahan, ang ating fellowship, ang ating sariling pamilya, ikaw at ako. Iba't iba ang ating responses kapag dinadalaw tayo ng isa o higit
na mga problema na nabanggit. But the story doesn't end there. God continually cares for us. Excuse me. Balikan natin ang senaryo sa barko or sa bangka rather, and here's how the Lord responded. The Lord responded with a clarifying statement sa kanila. Sabi sa Matthew ng Panginoon, according to the Matean account, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. And in Luke, nasaan ang inyong pananampalataya? And in Mark, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Wow! From this point of view, Jesus is trying to remind them of the condition of their faith. Balikan natin ang usapang mag-asawang Job at Dina. Dina daw po ang pangalan ng asawa ni Job according to the Targum group. In Job, medyo sinasabi doon na ng asawa ni Job na, ano ba, mananatili ka pa rin bang tapat? Kaya maganda yung response ni Job, but we will discuss that later. We believe na tayong lahat ay sinusubok. Ang ating pamilya, ang ating church, ang individual, and we believe na walang perfect na individual, family, or church. May mga panahon na nagkakaroon ng awayan sa loob ng sariling tahanan sa church, di pagkakaunawaan sa mga pananaw, mga desisyon, kaya may diskusyon. At this point of time, inside the Job's family, may sitwasyon na kailangang hanapan ng solusyon. At tila ang asawa ni Job na si Dina ay hinahamon ang pananampalataya ng kanyang asawang si Job to give up. Tayong lahat ay dumarating na hinahamon ng ating pananampalataya sa Panginoon. Especially kapag dumarating ang mga problema. At sa katulad nitong pandemya na halos 2 taon na at patuloy na naghahasing ng takot sa ating bayan, sa ating mundo. Sabi natin, standing on the promises of God in the midst of storm o sa anumang sitwasyon ng buhay. Parang minsan napakahirap panghawakan yung mga pangako ng Diyos kapag ikaw ay dumadaan doon sa sitwasyon na tila baga. Napakahirap. Pero ano mas mahirap? Na dumaraan ka sa sitwasyon na napakahirap o naandoon ka sa sitwasyon na iniisip mo na naandun ang Diyos, may pangako siya na hindi kanya iiwanan at lagi kanyang sasamahan sa anumang lagay ng buhay. Ang sabi niya, magtiwala lamang tayo sa Kanya. Because in every seasons of life ay naandun ang Diyos. God is still there for us because He will never leave you and me, nor forsake you and me. I read these 5 promises. I read this from the web as quotation. Gusto ko yung bahagi sa inyo. I'm so blessed reading this. No? God is always with me. Sabi, I will not fear. Kasi nga naman, ang Diyos ay laging nasa akin. Mananahan ako sa Kanya. God is always in control. I will not doubt Him.
Hindi ako magda-doubt. Thirdly, God is always good. I will not despair. Fourth, God is always watching. I will not falter. Hindi ako na andyan ang Diyos. Ang sabi niya sa Matthew 28, diba? Hindi ko kayo iiwanan. Kaya nga, ang lima, God is always victorious. Mapagtagumpay ang Diyos sa buhay ko. I will not fail. Manghahawakan lang tayo sa pangako ng Diyos na sinasabi niya sa atin. Kahit ano man ang dumating sa buhay, na andyan ang Diyos sa atin. In every situation in life, na andyan ang Diyos. Na andyan ang Diyos, sinasamahan niya tayo, pinaglalaban niya tayo. At lagi niya tayong pinapanagumpay sa buhay. In this life we call journey, paglalakbay. We can say that people who believe God's promises will experience greater blessings in their life. Silang mga naniniwala sa mga pangako ng Diyos ay higit na makararanas ng biyayang dulot ng buhay. The truth is, we are rest assured in God in all its goodness and promises. God is still faithful to us even in the midst of pandemic. Even this pandemic would prolong, na andyan ang Diyos. God still gives us food, shelter, protecting us. In whatever circumstances we are in, don't forget that God's promises are to be hold on and cling on to. Kaya pangalawang bagay is standing on the promises of God in whatever involvement you are in. Tatayo tayo sa mga pangako ng Diyos sa anumang involvement natin sa buhay. Even bago pa yung pandemic o anuman ang sitwasyon mo ngayon. Kung anumang involvement mo sa ministry o sa family mo. In Hebrews 10:23-25, I would like to read this to you. Ito po ang sinasabi. Hebrews 10:23-25. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ng pagdadalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa lalo na ngayong nakikita natin na malapit na ang araw ng Panginoon. We are blessed by the reading of God's Word. First thing, believers should continually engage in serving others. Parang mahirap yan, Pastor. Kasi pangalawa sasabihin ko, but I will discuss this. Pangalawa, believers should continually seek God instead of being stuck in the fear of the unknown. Na mula doon sa dalawang ito, uunahin naman natin that we have to engage in serving others. Na as Christian, ang sabi ng Panginoon, paipaalala sa atin sa Hebrews, magpaalalahan tayo, maglingkod tayo sa tao. Karamihan sa church ngayon ay nakasarado ang pintuan. Tama po ba? I mean, hindi tayo nakakapag face to face. Hindi tayo every week or midweek, may weekdays na
nakakapag-fellowship sa ating church. Walang youth fellowship na, but we do that siguro sa ibang paraan. But this time, para kung isipin natin, how can we serve in the midst of pandemic? Now, I think we shouldn't stop doing service even in this time of pandemic. How? Maraming paraan that we can serve people. Na andyan po yung multimedia, di ba? And so many things. Pwede natin gawing daan yon. Now, people of God should not stop in doing ministry. In so many ways, we experience God's grace. So we can serve the Lord in whatever capacity we have. We have just to commit ourselves to serve. Maraming ibang bagay that we can do outside the four walls of the church. Our calling to serve others are being challenged. Even outside of the four walls of houses at yung ating church nga. Because we are called to serve. We are called to serve. How can we serve? We can encourage people. We can send them encouraging word, verses, and so many things that you can extend the love of God to them. We encounter situations like this pandemic, and that without physical services and fellowship. As of now, virtual reality is visible in so many churches, even so many private and government establishments. It affects our weekly and even midweek ministries. Diba? For quite some times we are pushed to shut down doors, houses and building. And I say house kasi hindi na ngayon basta-basta makakapasok ng maraming tao sa bahay or magkaroon ng gatherings din sa bahay. That is in compliance to the present government, the IATF. But are we going to stop? Serve? No. Secondly, believers should continually seek God instead of being stuck in the fear of the unknown. Pag sinabi natin magpapatuloy tayong seek yung Diyos, na instead na matakot tayo, may stuck tayo doon sa natatakot tayo sa hindi natin may paliwanag na dahilan. Hanapin natin ang Diyos. How can we do that? Read the Bible. Listen to the Word of God. And so many things. Always remember this. God is our refuge and we find strength in Him. Keep coming back to God and asking Him of whatever things you need in this life. Opo, napakahirap ng ating panahon, delikado, talagang nakakatakot. Subalit kung hayaan na lang nating talunin tayo ng takot, gayong alam nating naririyan ng Diyos na nangakong higit na mag-iingat sa atin. Maipapakita natin sa mundo ang kadakilaan ng Diyos. Ang katotohanan, our faithful service to men and women beyond the four corners of our church building creates impact to the people outside. Ang ating tapat na paglilingkod sa mga tao sa labas ng ating church building ay lumilikha ng impact sa mga tao sa labas. At makikita nating pupurihin nila ang Diyos. Maraming storya sa Bible kung paanong gumagawa ng kabutihan ang mga disciples, ang mga characters
labas doon sa loob ng simbahan mismo. No? Wala sila sa loob ng church. But they are doing miracles. They show to the people na sila'y mga anak ng Diyos. Tumutulong sila, gumagawa sila ng paglilingkod sa Diyos. I think this time of pandemic, I know it's really hard to do service even outside of the church, but instead, let's think of how can we use our time together to serve one another, to serve people around us, So nakita natin, tayong lahat, anuman ang ating involvement, nasa church man, nasa bahay man, basta pangahawakan natin yung pangako ng Diyos sa ating mga buhay, magagawa natin ang mga bagay na dapat natin gawin bilang isang Kristiyano. Nasaan man tayo, nasa church man, nasa bahay, at anuman ang ating karanasan. Thirdly, is standing on the promises of God in upholding your position in Christ. In 1 Peter chapter 2 verse 9, babasahin ko po sa atin. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon na hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. To verse 10. Now, how can you uphold your position in Christ? Una, dapat malaman natin, unang-una, that you and me are a child of God. No? Minsan, pag may mga problema, may mga sitwasyon, o may mga bagay na hindi natin inaasahan, o sa haba na ng pandemya, minsan, ano na ba ang panahon? Ano na ba ako? Still, you are a child of God. Kaya sabi ni Paul, it implies, when sinabi niya dun sa Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko na sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng sarili para sa akin. Naging anak tayo ng Diyos dahil kay Kristo na nagbigay ng kanyang buhay. And secondly, in Romans 8:23, you and me are more than conqueror. Di ba? Tayo ay mga mananagumpay. And thirdly, in Matthew 16:18, it shows that you are secured in Christ. Diba? Ang sabi doon, upon this rock, I will build my church. Secure tayo. And the gate of heaven or Hades shall not prevail against it. Huwag nating maliitin ang pagiging isang anak mo ng Diyos. Bilang isang anak ng Diyos, ikaw ay mananagumpay. Your position in Christ as a child ay nagpapaging mananagumpay mo sa bawat dinadaan mo sa buhay. Pangahawakan mo lang ang mga pangako ng Diyos. Titingnan mo lang ang buhay mo sa konteksto ng mga pangako ng Diyos sa iyo. Because thirdly, you are secured in Christ. Secure tayo kay Kristo.
walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. I think we have to check our present Christian life condition sa nangyayari sa ating panahon ngayon. How do you feel? Ano ang pakiramdam? Ano ang nararamdaman mo? Anong karanasan mo? May takot? May pag-aalinlangan? May mga nais gawin subalit hindi magawa? At iba pa. Are you still awake or aware that you are a child of God? That you are more than conqueror? That you are secured in Christ? Because we are in this pandemic, whether you are a Christian or not, somehow it really affects your belief. For some, if not most, your Christian life has been shaken. Di ba? Kasi baka makahawa o baka mahawa. Kaya dapat magsuot ng face shield, magsuot ng face mask at ng faith shield. Tama? Kailangan nating isuot yung pananampalataya natin kasama ng ating face mask, ng ating face shield na nangahawakan sa pangako ng Diyos as a church and individual, as a family and fellowship. We are to uphold our position in Christ. Hindi ko sinasabing hindi ka na pipreno o magiging padalos-dalos na lang sa mga desisyon. Kasi I'm more than conqueror, ingatan ng Diyos. No? What we are saying here is because we know that God is our number one protector sa bawat aspeto ng ating buhay. Magpapatuloy tayo ng may higit na pag-iingat as a child of God habang iniingatan tayo ng Diyos. Manapay lagi tayong lagi nating pakinggan at unawain ang salita ng Diyos at ang kanyang kalooban. Somehow, God is saying, be still and know that I am God. You and me are to tell ourselves of our relationship with Jesus Christ. With this, we are affirming our personal relationship with the Lord. Having this personal relationship with the Lord, lahat ng pangako ng Diyos ay patuloy niyang tinutupad. Tandaan natin yan. But if for quite sometimes you fall asleep or somehow may mga panahon na dahil sa pagkakataong dumarating na ito ng pandemya natin, yung buhay Kristiyano natin ay somehow humihina or somehow nagpapalaktoy yung ating Christian life. You should reaffirm your position to the Lord and make your promise to follow Him again, kapatid. Because, pang-apat, you are God's workmanship. That may bagay na dapat kang gawin para sa Panginoon. According to Ephesians chapter 2 verse 10, may inilaan siyang gawain para sa iyo. And a lot of things to be done inside your own family, in your church, our church, small group. Let's check our personal relationship with the Lord. Magandang tignan
We have always to uphold our position in Christ. At kung makikita mo, matatagpuan mo na ang posisyon yan na meron ka sa Diyos ay medyo hindi mo nakikita sa iyong sarili. Magandang i-check. No? May magandang sinabi po sa Isaiah chapter 30 verse 15. Maliligtas kayo kapag kayo'y nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatatagin. Na paano natin gagawin ang mga bagay na yan? Paano tayo tatatag? Lalapit tayo sa panalangin. Hindi tayo magsasawang manalangin. Hindi tayo magsasawang manalangin. Alam niyo po, sa family, ako po, I personally promise to myself, sa Panginoon, I have to pray daily, in a daily basis, about what is happening, lalo ngayong pandemya. And magandang dalhin ito sa mga anak at asawa. Sama-sama po kami nanalangin. Noong mga unang panahon, talagang may mga panahon talagang magkakasama kami, magpapray kami. May mga times din po yung bunso naming anak na may mga times na parang inaantok na, hindi nakakasabay sa panalangin. Pero pag nire-remind namin siya na mag-aaral na siya, he has to pray, he has to ask God sa kanyang pag-aaral. And minsan pag napapagod tayo, kapag may problema tayo, kapag may mga iba-ibang umaagaw sa ating panahon, sa ating time, ang hirap mag-pray, ang hirap gumawa ng ugnayan sa Panginoon na patuloy. But we have to pray unceasingly. At sabi ni Paul yan sa atin sa Thessalonian. And not only by praying unceasingly, claiming His power, alam natin na tayong lahat in Jesus' name ay nakararanas ng kapangyarihan in this life, in the midst of pandemic, only in the power of God's hands, that all kinds of fear that men and women are facing right now, impossibilities, troubled heart, could be cured. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa Kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa Kanya. Sabi ng 1 Chronicles 16:11. And in English, search for the Lord and for His strength. Again, I can say that God continually fulfilling His promises to us. Let's hold on to that. Only in the promises of God that we could strongly stand through the storms that life brings. Kaya kailangan nating tumayo sa mga pangako ng Diyos. Standing on the promises of God in every situation in life. Standing on the promises of God in whatever involvement you are in, whether in the ministry, in the family, kung ano man. And standing on the promises of God in upholding my secure position in Christ. Our position in Christ is secured. Nangako ang Diyos na hindi niya tayo iwan, ni pababayaan. Mga kapatid, aalalahanin lang natin ang mga bagay na ginawa na ng Diyos sa ating buhay, sa mga mabuting bagay na ginawa niya, at yung mga gagawin niya pa dahil na ipinangako niya na sa atin. Sabi po ng awit, standing on the promises of God that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God.
Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at nawa maranasan natin ang patuloy niyang pag-iingat at pagkubkob sa ating mga puso. Ito ay kanyang payapain. Glory to God alone. Tayo pong lahat ay mag-closing prayer. Manalangin po tayo. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga buhay, ang panibagong lingkod ng ating mga buhay, na samahan tayo ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin sa inyo pong mga tahanan. Tayo po'y bumikit at lumapit tayo sa Diyos. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa sandaling ito sa iyo. Tunay na kayo ay sumama sa amin sa pag-aaral, sa pakikinig sa iyong mga salita, sa mga katotohanan aming narinig. Salamat po sa hamong we have to stand on all your promises to us sa anumang sitwasyon ng buhay, sa anumang bagay na aming kinabibilangan, at patuloy naming tignan kung anong meron kami na posisyon na nasa iyo. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Panginoon, pinapanalangin ko ang MBC Brethren. Patuloy niyo pong samahan ng bawat pamilya. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila. Sa anumang pagkakasakit, anumang sakuna, kayo po ang magpala sa kanilang mga kinabubuhay. Kayo po ang magpuno ng kanilang mga pangangailangan. Kayo din po, Panginoon, ang umabot at dumalaw sa mga may karamdaman. I-extend mo po ang iyong pong kamay para sa kanila. Pagalingin niyo po sila. At nawa maranasan nila ang kalakasan, kagalingan mula sa inyo. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, na ang gawain ng MBC ay magpapatuloy sa anumang platform, Panginoon. Tulungan niyo po sila at na naman, Panginoon, ng kalalagayan presently, Panginoon, bawat isa, kayo po ang isang gagabay at tutulong sa paglilingkod sa loob ng simbahan, sa kanilang mga tahanan. At hinihiling ko rin po, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpapalakas sa buhay spiritual ng buong simbahan. Maranasan nawa nila, Panginoon, ang kalakasan at patuloy na sigasig sa paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, at sa aming pagharap sa panibagong linggo ng aming mga buhay, saan man kami pumaroon, iingatan niyo kami at sasamaan mo po kami. At maranasan namin, Panginoon, ang patuloy mong gabay, ang patuloy mong pangunguna, at higit sa lahat, Panginoon, ang pangungusap mo sa amin sa gitna ng pandemya. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na at Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaanan, kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen.